Salamat sa araw na ito at tayo binigyan ng pagkakataon upang tayo ay makadalo sa bahay panambahan. Napakasarap na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya at ugaliin natin sa tuwing araw ng kanyang Sabat ay lagi tayong magkaisa na makarating sa kanyang bahay tahanan sapagkat dito lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Amen. Kumusta po ang lahat? Pakisabi po sa ating mga katabi, I love you with the love of the Lord. Amen. Napakasarap pong bigkasin ng I love you. Kailan pa po ba natin nasabi ang I love you na yan? Hindi natin sabihin ngayon lang, ha? Ito po ba yung madalas natin sinasabi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, mga asawa, kapatid, mga anak. Amen. Isa pong napaka-magic word o napakalaking kadakilaan na mararanasan natin yung pag-ibig, lalo-lalo na nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ay pumapawi ng lahat ng kabigatan. Amen. Kaya pag sinabi mong I love you ma, I love you pa, ay nag-uumapaw ang bawat puso, ang bawat isa. Amen po. Kaya napaka-importante pong sabihin natin by heart na minamahal natin ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Sa mga tatay at nanay dyan, mapalad po kayo na masabihan niyo pa ng I love you yung mga magulang ninyo hindi sa kahapon. Siguro kahapon yung mga hindi pa naniniwala. I love you, tay, pero patay na, madidinig ka pa ba nun? I love you, tay. Kahit pagandahin mo, pamarmolin mo pa yung simenteryo nun, hindi niya na ma-appreciate yun kasi patay na. So baga, kung may time ka pa ngayon, iparamdam natin yung tunay na pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi kung kailan patay na, saka ka magdadadrama doon o iiyak-iyak. So mga kapatid, ang mensahe ngayon ng Panginoon is about love. Amen. Nakalaya na ba tayong lahat sa mga sakit na ating mga naramdaman, sa mga ng loob? Mayroon ba tayong naranasan simula pa lang ay nagkaroon na tayo ng sama ng loob sa ating kapwa na hanggang ngayon ay hindi pa natin ito sinusuko sa ating Panginoon? So, makipukas po tayo sa aklat ng Matthew 5 verse 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yan po yung ng ating mundo, no? Na ibigin mo yung kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero ang sabi ni Jesus dito sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo sa mga umuusig sa inyo, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa mga sasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, ano ang gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil na buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit? Ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So ang turo po dito ng Panginoon, kahit kaaway mo ay ibigin mo. Amen. Napakahirap po na kumarmensahan ng Lord. Madaling sabihin na pinatawad kita, madaling sabihin na ibigin ko yung kaaway ko. Paano ko ibigin yung kaaway ko? Inagawan nga ako ng lupa. Inagawan nga ako ng jowa. Inagawan ako ng ari-arian. Paano ko siya iibigin? Pero ang sabi ng Lord, ibigin daw. Sabi nito, ngunit ito naman ang masasabi ko,
Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Amen. May isi-share lang po ako mga kapatid na tunay na nakalaya po ako sa pagiging galit. No? Meron akong kinagalitan nang sumakit ang aking kalooban ko. Marinig ko lang yung boss niya, kumukulo dugo ko. Makita ko lang yung anime niya. Talagang hindi ko na maipawari yung sarili ko. Kumukulo talaga dugo ko. Pero hindi mo pala kayang itago yan sa Panginoon. No, kapag siya nagsasalita na nasa kwarto, ako gumagano-gano lang ako. Alam niyo yung tipong gusto mo. Alam mo na yun. Pero pagdating pala sa sa Panginoon, hindi mo talaga kayang itago. Amen. Ganyan po yung nangyari sa buhay ko. Matagal kung dinala-dala yung mga bagay na yun, nagiging ipokrito ako, nagiging plastic ako sa harapan ng tao at sa harapan ng Panginoon. Pero nung graduate po ako ng TMA, sabing ganon, sino ba yung may mga galit dyan na hindi pa na i-release? Alam niyo po, yun yung sinuko ko sa Panginoon, talagang inutuhod ko. Pumunta ako sa harapan, umiyak ako, Lord, alisin mo itong nararamdaman ko kasi talagang sa harapan niya at sa harapan mo, hindi ako nagiging matuwid, hindi ako malaya, hindi ako ipokrito ang dating ko. Kumbaga, plastic lang ang pakikiharap ko. Sa biyaya at tulong ng Panginoon, na-release po ako at napatawad ko ng lubusan yung tao. Talagang biyaya ng Diyos, ako po ay na-release. Pero alam niyo po paano hindi ka magagalit po, kwento ko na yung tunay na nangyari. Ginising ako. Tara, gising mo si Brother Chito. Aba, nag-pray kami, nag-ikot kami ganon. Naalimpungatan pa man ako. Abi, pamaya-maya, humarap sa akin ganon. I rebuke spirit of yung division in the name of Jesus sa buhay ni Chito. Ha? Nagulat ako gano'n. Parang umakit yung dumo ko sa ulo. Sabi ko, kagigising ko lang. Tapos, gano'n yung ko. Napakahirap ko na gano'n, no? Wala kang kaalam-alam. Meron palang masamang iniisip na yung kapatid mo. Wala akong iniisip na division o ano. Nag-umpisa pa nga lang kami, di ba parang siguro kami. Ate Emily ba? Ate Emily, dalawang kalahati. Hindi naman mangyayari yun. Pero alam niyo po, sa sobrang galit ko, natulog ako na pinakukuto ako kasi napakasama ng aking pakiramdam, ang aking kalooban. Kontik na po akong mamatay. No, talagang panaginip ko, may nagdagan ng unan sa akin, hinawakan ako ng paa, kamay, at dinaglag po ako, tapos papatayin po talaga ako. Siyaw ako ng sigaw, pero wala akong lumalabas na boses sa akin. Sabi ng Holy Spirit, sabi ganon, in Jesus' name, sabihin mo, in Jesus' name. Talagang masakit na yung pamamatkin ako, yung mga katabi ko sa kabilang kabilang kwarto, kabilang partisyon, masasaya sila, umuungol daw ako, sabi ko to fried chicken, kaya hindi naman akong ginising. Pero alam niyo, talagang there is power in the name of Jesus. Talagang nung nabanggit ko po yung in the name of Jesus, talagang ako po ay nagising. Pero alam niyo po, nung nagising ako, yung puso ko isang linggo na masakit pa rin yung mga ugat ko. Kaya kapag po tayo ay punong-puno ng galit at sama ng loob, pag hindi tayo nag-repent at humingi ng tawad sa Panginoon, doon po kukuhanin yung buhay. So tuloy po tayo. So magmula po noon mga kapatid, tested and proven ko po yan sa buhay ko sa aking company. Talagang matagal po, maraming hindi rin nagkakagusto sa akin. Dahil hindi ko sinusunod yung mga gusto nilang mga illegal na gawain. Kaya ang ginagawa nila, pinagmamalupitan ako, talagang, kaya nagpipray ako, ito po yung sabing ganon. Ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin. Yan po yung naging yung ipanalangin ko, yung mga umuusik at umaaway sa akin na lahat hindi ko gusto. Lord, sabi ko, tanggalin mo itong manager na ito, masyadong toxic sa buhay ito.
Lagi akong inaalipin, lagi akong pinagsasabihan ng masasakit. Pagod na ako galing ng trabaho, meron pa akong daladalang sama ng loob. Pero sa biyaya ng Panginoon, umabot po ako ng 12 years sa company ko at doon ako natuto kung paano ipamuhay ang salita na sinasabi nito, ipanalangin mo. Tunay na kapag pala ipanalangin mo yung mga taong sumasakit na iyong kalooban, may ginagawa ang Diyos. Amen. Kaya sabi ganun ng Biblia, huwag kang gaganti, hayaan mo ang Diyos ang gumanti. So, sa madaling salita, sa loob ng 12 taon sa buhay ko, ganon ang nagiging strategy ko pag merong mga taong toxic sa akin o mainit sa buhay ko, pinagpe-pray ko na palitan mo to Lord. Tinatanggal naman talaga ni Lord. Amen. Pati nga yung area manager ko, sabi, hindi na kaya nga puro papasalamat ako sa Panginoon dahil sabi, hindi na raw ako re-renewin dahil matanda na daw ako. Pero ang nangyari, ang kaparaanan pa rin ng Diyos ang siyang nanguna. So mga kapatid, paano ba natin maipapanalangin yung mga taong nanakit sa buhay natin na halos sirain ang ating pagkatao? Amen. Tunay na hindi nga po natin kayang itong gawin sa sarili natin. Bagkus kung ito'y isusurrender mo sa Panginoon, doon pa lang natin matututunan ang magpatawad. Hallelujah. Doon pa lang natin mararanasan na marirelease yung forgiveness sa taong yun. Amen. Aminin natin, kadalasan nangunguna yung pride natin, no? Kahit hindi alam natin na hindi tayo yung pinagsimula ng away, pero nagkaroon tayo ng ganong usapin sa ating buhay. Pero ang sabi nga ng Panginoon, hallelujah, ipanalangin ninyo ang mga umubusik sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Tunay nga mga kapatid na napakasarap ng pakiramdam sa iyong puso na ipanalangin mo yung mga taong umuusik sa iyo. Kasi ang tao talaga, hindi lahat magugustuhan ka. Hindi lahat puging-pugi sa iyo. Hindi lahat tuwang-tuwa sa iyo. May nagagalit din sa iyo. May naiinis din sa iyo. Pero kaya nga sabi rito, ipanalangin mo bilang isang anak ng Diyos at isa kang mananampalataya, ay mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Hindi na galit ang siyang mamumutawi sa ating mga puso't isipan. So palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat sa araw na ito, ang nais ng Diyos ay makalaya tayo. Amen. Tayo na yung mag-initiate na lumapit sa mga taong kinasamaan natin ang loob. Tayo na yung gumawa ng move upang muli tayong magkabalikan dahil alang-alang sa ating mga pananampalataya, alang-alang sa tinawag tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Sabi rito, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya ng sa mga matuwid sa mga di matuwid. So pare-parehas lang ang pagtingin ng ating Panginoon. Amen. Isa ka mang masama, o isa ka mang matuwid, o isa ka mang liko. Hallelujah, pantay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Amen. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ang mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Walang challenge ang faith natin pagka tayo lang nagmahalan dito. Amen. Kaya kailangan yung mga tao na nasa labas, hallelujah, iparanas din natin yung pag-ibig na ating naranasan sa ating Panginoon upang mas lalo pa po tayong dumami. Hallelujah. Kung tayo lang ang nagmamahalan dito, hindi tayo dadami at wala ring challenge yun. Kasi lahat tayo na lang dito sa church, mga banal. Tama po ba? Mga banal, matutuwid,
Pero ewan ko sa labas. Amen. So mga kapatid, hallelujah, ang ibig pong sabihin, talagang mahal din ng ating Panginoon yung mga tao na hindi natin pakasama sa ngayon. Nagpapaulan, binibihiyaan din sila pinagpapala din sila ng Panginoon kahit hindi sila nananampalataya na katulad na ating ginagawa sa kasalukuyan. Amen. So, sa araw na ito, hallelujah, isipin natin kung meron ba tayong mga taong hindi natin minamahal. Isipin natin kung napatawad na ba natin yung mga taong sumira ng ating buhay. Isipin natin kung meron na ba tayong, hindi kasi natin po pwedeng pagsawag isang tabihan, hanggat hindi natin yan hinaharap, hindi po tayo makakalaya. Hanggat hindi po natin hinihingi ng tawad sa Panginoon, hindi po tayo makakawalaya sa sama ng loob. Kung hanggat nakikita mo pa, hallelujah, ang mga tao nakasakit sa iyo, hindi ka talaga magiging tunay na malaya. Amen. At ang sakit ng kalooban mo na nararamdaman mo kapag nakikita mo yung taong yun, naaalala mo ang lahat ng mapapait na ginawa sa iyo sa buhay niya. Kaya hanggat hindi mo siya pinapatawad at hanggat hindi mo siya inilalapit sa Panginoon, hindi ka makakalaya. Believe me, kahit na tayo mga mananampalataya pa man, hanggat hindi natin isinusurrender ito sa Diyos, makakarambang pa rin tayo ng pagkagalit. Amen. Pero kung isusurrender natin ito sa Panginoon, tutulungan natin silang ipanalangin upang tuluyan na silang magbago o makarealize na ginawa nilang pagkakamali. Amen. Sabi sa Luke 10:27, ano po ba isasabi sa Luke 10:27? Is a great commandment po ng Panginoon bilang sa kanyang mga anak. Hallelujah, na dati 10 commandments yung ating na binigay ng law kay Moses, pero nung dumating si Jesus Christ, 2 na lang ang ibinigay. Sa Luke 10:27. Sinabi ko sa inyo, sorry po. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong mong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ito po yung commandment ng Panginoon. Kaya ang sabi nun sa Matthew 5:43, ibigin daw natin kahit mga kaaway natin. Kasi ito yung great commandment ng ating Panginoon. Ang ibigin ng ating kapwa. Kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, kailangan ibigin din natin ng ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen. Sa ayon sa gusto mo, kailangan mong mahalin. Kailangan nating magmahal sapagkat ito po, hallelujah, ang kautusan ng ating Panginoon. Mahirap bang magmahal, mga kapatid? Sana ako sumagot. Tunay kaya. Kasi napakasarap po nung in love, no? Sino ba nagka-boyfriend at nagka-girlfriend dito, no? Nung ma-in love tayo, buhok pa lang, makita natin talagang lumulutang ka na. Ako nga po, nung natuto kong ma-in love, bubog pa lang ng bahay ng crush ko, talagang pag nakikita ko, umuog pa ako ng puso ko. So, ganun kadakila ang pag-ibig na nais ng Diyos na maranasan natin, ano? Kahit na tayo ay mahirapan, pero kapag tayo umiibig, hallelujah, hindi alintana ang lahat ng kahirapan. Sabi po sa Efeso 4:26, kaya mas piliin mong umibig kaysa magalit. Piliin mong umibig kaysa, hallelujah, maging mapuot upang magkaroon tayo ng mahabang buhay. Kasi pagka lagi kang galit, tendency niya magkakaroon ka ng heart attack.
galit na galit ka sa kapwa mo, pero yung kapwa mo nag-i-enjoy, hindi niya alam kung gaano kasama yung loob mo para sa kanya. So, sino ang lugi? Ikaw ba o yung kapwa mo? Ikaw na nagagalit, no? Kaya kailangan po natin talaga ma-maintain yung ating kapugian at kagandahan, huwag tayong magalit. Amen. Maging mapagmahal tayo upang mapanatili. Hallelujah. Na batang-bata ka. Kasi napakahirap lagi na nakapunot ang loob mo. Di ba? Wala ka na pera sa bulsa mo. Maano pa yung puno mo. Makulat pa gano'n. So, sino lalapit sa'yo kung lagi kang gano'n? No? Magiging approachable ka ba kung lagi kang mainit, mukhang napakatabang mo, napakabagsik mo? Paano kang lalapitan ng blessing doon? Amen. So, makikita mo po talaga ang napakagandang epekto nang may pag-ibig ka sa puso at wala yung galit mo kasi talagang kahit natutulog ka, naka-smile ka. Palakpakan mo natin ang Diyos. Kasi sabi doon, sabi sa kantang narinig ko, ang pangit. Ano ba? Pag lagi kang galit, lagi kang magiging pangit. Tuloy na po tayo sa Efeso. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo magkasala. 4:26, no? Ephesians 4:26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen. Sa mag-asawa, madalas po dapat ganyan ang mangyari. Nag-aaway man kayo, pero pagdating ng gabi, masesettle nyo po ang lahat ng inyong pagtatalo. Amen po. Kasi sapagkat kapag umabot pa ng kinabukasan, hindi mo alam kung buhay pa yung kapartner mo. Gusto mo mag-sorry, wala ka nang magagawa. Amen po. Kaya mas maganda po, magalit man daw tayo pero huwag tayong magkasala. Kumbaga, huwag nating hayaang lumubog ang araw na hindi ito nasesettle. Lalo-lalo na sa mga anak ng Diyos. Tuloy ko po. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Amen? Kasi ito po, lalo-lalo sa pamilya, kapag kayo nagkakagalit, mas mabilis pumasok ang gawa ng kaaway sa mga buhay natin. At ito po yung trabaho ng demonyo na sirain ang bawat pamilya na meron tayo. Kaya kung tayo'y magiging aware, hallelujah, dapat natin talagang makipagkaayos o makapagsundo upang hindi makapasok ang gawa ng diablo sa ating buhay. Noong araw nakikita ko yung nanay-tatay ko kahit na nagbubugbugan sila. Nagkakatapon-tapon ng mga gamit sa kusina. Pero walang paghihiwalay na nagaganap. Kahit bugbugin pa yung nanay, pero naawa naman ng Diyos, hindi naman binubugbog ng tatay ko nanay ko. Kahit bugbugin yung kapitbahay, di ba? Hindi sila naghihiwalay. Ngayon naman, magkaroon lang ng konting hindi ayusan, naghihiwalay na. So dapat talaga naaayos ang lahat. Sapagkat, hallelujah, ang pamilya ay isang regalo ng Diyos na ibinigay para sa atin. Sabi nga sa kasal, sino ba kinasal dito? Taas po ang kamay. Amen. Sabi nga lang, di ba? For better, for worse, in sickness and health. Ano ba yung sinabi? English yun eh. Till death do us part. So hindi lang sa kasiyahan mo dapat samahan yung asawa mo hanggang sa kamatayan dapat. Amen po ba? Para maging malakas. Hallelujah. Ang inyong pagsasama. Palakpakan po natin si Lord. Upang ialay ito sa 26 po. 28 na pala, no? 28 na pala. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makakatulong sa mga nangangailangan. Tuloy mo po.
Huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita, kundi iyong makapapalakas at angkop sa pagkakataong upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Amen. Ang pag-ibig po ay nagmumula sa ating tahanan. Agree po ba kayo dyan? Hindi ninyo madadala ang pag-ibig na wala sa ating tahanan. Tama po ba? Hindi natin matatagpuan yung pag-ibig sa labas. Bagkus sa tahanan natin, mararanasan ang tunay na pag-ibig. Kaya kung walang pag-ibig sa tahanan niyo, paano mo maibibigay o maipaparamdam ang pag-ibig sa puso mo? Ako po, isang barista sa Tim Hortons, talagang every morning, nakikita ko ang bawat mga tao, sari-sari mga tao sa umaga. Merong magagalitin. Sabi ko, hindi siguro naka-explore si Sir, kaya magalit na intang uso. Merong sweet, merong tahimik, at merong hindi maano. So makikita mo po yung epekto. Kung ano yung nasa bahay nila, yun po yung dinala. Ano po, naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin? Doon po kasi nagmumula sa bahay. Kapag po kasi nagsimula tayo ng magandang usapin sa bahay, talagang hanggang sa paglabas mo, dala-dala mo yung nararanasan mo ngayon. Makikita na ipinamumuhay mo yung ganda at galak sa iyong puso. Gaya nga nung aking customer sa drive-thru, bigla na lang siya sumisigaw, "Don't shout at me!" Ganon. Mahitang ulo, sabi ko ganon. Pati yung problema nila sa bahay, siguro dinadala sa trabaho o dinadala sa labas. So makaka-encounter ka naman ng napaka-sweet na tao, no? Hanggang kukumustahin ka niya, naka-smile sa'yo. So maganda yung feedback, maganda yung reply mo. "Ma'am, napakaganda mo ngayon, mukhang maayos ang tulog mo. Your looks beautiful. Oh, you make my day." Ganun sa akin. Kaya makamulero ako. No? Kaya sabi ko ganun, makikita at magsisimula ang lahat sa loob ng tahanan kung ano yung meron tayo ikinikilos. Amen. Kaya iwasan natin na ito, huwag kayo gumamit ng masasamang salita kundi sa iyong pagpapalak, kundi iyong makapagpapalakas angkop sa pagkakataong upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen. Lalo-lalo na po sa mag-asawa, dapat po talaga hindi na nagbubulyawan. Dapat talaga meron ng pag-appreciation ng lalaki sa kanyang asawang babae, meron ng pagkikare ang babae sa kanyang asawa, meron ng pagmamahalan. Amen. Para lumabas man ang bawat isa hanggang sa mga anak ninyo, masaya silang lalabas dahil doon pa lang sa bahay na yon, nagsimula na ang pag-ibig. Amen. At paglabas mo sa iyong tahanan, ang pag-ibig na iyong dala-dala at baon-baon ay ma-share mo yan sa iyong kapwa. Tama po ba? Kaya sa bahay magsisimula ang pag-ibig. Kaya dapat talaga iwasan natin gumamit ng masasamang salita, kundi iyong magpalakasan tayo. Sa mga mag-asawa po ako talagang masyado po akong na-bless, kaya lang malayo yung asawa ko. No? Napakasarap po sa paggising niyo ng umaga, mag-good morning ang bawat isa, mag-kiss at manalangin. Amen. Manalangin kayo upang mas lalo niyong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Masaya ang masaya ang pagbukas ng bintana sa ating buhay kapag ganun ang nagsimula. Amen. Hindi yung maagang-maga pa lang, bumanga na si Mrs., sumbat na si Mr., impyerno na ang dating ng bahay, kaya pagdating mo sa labas, masaling ka lang na gano'n, away na hanap mo. Di ba? Lahat ng sama na loob mo, ipubuhos mo ngayon sa katrabaho mo, sa mga tao na kapaligid sa'yo. Sino kawawa? Yung mga tao na kapaligid sa'yo. Tama? Kaya kung sa buhay ng bahay natin talaga, doon pa rin natin talagang magsisimula ang pag-ibig. Napakalaki pong bagay yung isang pagsabi ng I love you sa ating mga magulang. Sa mga anak dyan, bless kayo ng bless sa pastor, baka mamaya yung mga magulang ninyo, minsan hindi nyo malang binibless. Nagme-message kayo, I love you po, I love you, pero sa mga magulang nyo, kailan nyo ba nasabihan na I love you ma, I love you pa?
Salamat sa masarap na pagkain. Salamat sa mga baon na pinagkaloob nyo. Isang malaking kaginhawaan sa kalooban ng magulang. Nasabihan mong I love you. Utusan ka magugas ng plato, wait. utusan ka ano ang magiging dulot nun, di ba? Kaya dapat, kung mababait tayo sa church, dapat mas lalo tayo mababait sa bahay. Ganyan yung mga anak ko, kaya alam ko strategy na yan. Huwag kayong magmamangmaan kasi nakikita ko yan sa mga anak ko. Ang babait ng mga anak ko, ang sisipag. Nagkakaskas talaga ng mga aligamok sa pader, pero pagdating sa bahay namin, bahay sandang ka na yung aligamok ng bahay namin. Sabi ko, dapat anak, kung ano yung pinapakita ninyo sa church, ganun din yung pinapakita doon sa bahay natin. Amen po. Hindi lang kay pastor, hindi lang kay pastora kayo nagiging mga mababait. Mahirap yung maging pakitang tao lang, pero yung tunay na natin, doon lang natin. Diretso pa po. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na church ay hindi sa Brahms. Ang tunay na church ay yung ating tahanan. Diyan makikita, haleluya, kung tunay nga ba tayo pinamamahaya ng banal na Espiritu, kung tunay ba tayong namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, diyan po makikita sa sarili nating tahanan. Amen. Kaya nga po, pagka ang bahay ay magulo, makikita niyo yung mga anak niyo kung saan nagpupunta, kung saan nakikitulong. Dahil wala silang makitang peace. Mas nakakaramdam sila ng peace sa kapitbahay. Kaya kung minsan napipispis yung ating mga anak, napupultes umuwi. Nagkakaroon ng kapahamakan kasi sa bahay natin mismo, hindi sila makatagpo ng kapayapaan. Kaya kung minsan, mga bata pa lang sila nagsisipag-asawa na para sila ay makatakas sa magulong pamumuhay. Kaya kung makikita natin yung banal na espiritu, magkigrip yung espiritu, banal na espiritu dahil lagi tayo nag-aaway. Kaya yung pasok ng biyaya ng Panginoon, hindi talaga makakadaloy at hindi natin mararamdaman. Amen po. Ang asawa natin, ang ating pamilya, ang siyang regalo ng ating Panginoon, kaya dyan magsisimula yung pag-ibig natin. Kung nagagawa natin, mahalin natin yung ating pamilya, mas lalo natin mapaparamdam yung pag-ibig natin sa mga taong hindi natin kakilala. Amen. Napakahirap namang minamahal kita, sis. Pero asawa ko, hindi ko naman mahal. Ibang klase na yun. Hindi na tawag ng banal na espiritu yun. Tawag na ng udyok na ng kasamaan nyo. Kalamanan, di ba po ba? Dapat parehas mo rin mahal. Amen. Doon mo talaga sa pamilya mo, sa tahanan mo, yung tunay mo mararanasan yung pag-ibig talaga ng Panginoon. Hindi mo masasabing, I hate my family but I love my neighbor. O I love my God but I hate my neighbor. Mali po yun, ano po? Kaya po, ang sabi ng Panginoon, ipamuhay natin yung pag-ibig. Hallelujah. Upang makita na kahit hindi tayo nagsasalita, sa aksyon pa lang, makita na yung pag-ibig sa ating buhay. Sa halip maging mabait kayo at mawaawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Napakasarap po, ano? Ako po ay nakaranas din ng kapaitan sa aking buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil pinatawad ko na, sumuko ako sa Panginoon, at ngayon ko po na-appreciate yung mga pagkukulang ko. Noon kasi ako, nung araw po, nung hindi ko pa kilala ang Diyos, yan na yan ang buhay ko. Pumurahin yung asawa ko, pagsalita ko ng masama, ipamukha sa kanya kung anong kwenta siyang tao, puro masasakit. Kaya ngayon bumabawi ako sa aking asawa na kahit sa text pa lang every day, every morning sinasabi ko, I love you. Pinaparamdam ko kasi alam niyo po talaga na napakahirap. Hallelujah, na ganyan dumadanas ka ng mga pagkakataon sa iyong asawa. Maliit lang ang ating mga buhay.
apraso lang ang ating buhay. Hallelujah. Kaya dapat sa minamahal natin, iparanas natin talaga yung tunay na pag-ibig. Hallelujah. Upang maging matawag tayo na tunay na mga mananampalataya. Amen. So, kasi kaya kung bakit, di ba, araw-araw tayo umuwi sa ating tahanan. Napakasarap ba na sasalubungin ka, mahal? Naghain na ako, kumain ka na. May nag-aasikaso sa'yo, tapos may kumiki sa'yo, magpapasalubong sa'yo. Napakaganda po ng ganung samahan, di po ba? Kaya ang nangyayari, ang mga tao gumagawa na lang ng dahilan para magkaroon ng pambababae o mga kapitbahay. Dahil si Mrs. Bungangera, si Sister Mabayan, nagkakaroon ng comparison. Kumbaga, kailangan po talaga natin sa pamamahay natin, hallelujah, maipakita yung ating pagmamahal upang paglabas natin, hallelujah, ay maipakita at maipadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Kaya sa mag-asawa, lagi namin ipinapayo, lagi nating igitna ang ating Panginoon sa ating buhay upang mas maging maginhawa ang ating buhay. Marami kang pera kung hindi naman kayo nag-iibig ka ng asawa mo, anong silbi nun? Amen. Marami kang mga pera kung, hallelujah, hindi ka naman inaasikaso o hindi ka naman iniibig ng kapwa ng asawa mo. Ano rin ang ano po? Kasi kaya kung po sinasabi about sa tahanan, about sa ano, hindi po natin maaaring sabihin na tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, pero yung sarili naman nating pamilya ay hindi naman din ayos. Kaya dapat ang lahat ng bagay ay magsisimula po sa ating tahanan. Palakpakan po natin si Lord. Sa Matthew 5:23 and 24, I believe wala na pong dumadanas ng mga ganong usapin sa basa natin po ng dahil tayo ay mga believer na ni Christ at hindi na nakakaranas ng ating mga asawa ng mga panunumbat o hindi na nakakaranas ng mga mapapait. Kaya sabi po sa Matthew 23, Matthew 5:23-24, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama na loob sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Nangyayari po ba sa atin to? Yung meron tayo na kaalitan pagka nagkaroon na ng tan-tan-tan. Nagkakaiwasan natin yung ano ba, biglang tatalikot na gano'n. Ando pa na marami ka na iniwasa. Ang ginawa mo, umikot-ikot ka na lang kasi wala ka na mapuntahan. Pala, kasama mo na ng loob ang lahat. Kaya napakahirap maglingkod sa Panginoon nung meron sa mga kang dinadala sa iyong dito. Kakamayan mo, ganun ka naman. Di ba para bang napakahirap maging plastic? Kaya napakasarap po mamuhay ng napaka-mapayapa. Kaya ang sabi rito, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mo may sama na loob sa iyo, ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at magpagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Napakalaking distraction po yan kapag tayo naglilingkod sa Panginoon na meron tayong mga iniiwasang mga tao. Amen po. Kaya kung minsan yung mga kahit hindi tayo nagsasalita, ma-eye to eye contact mo lang, makita mo na parang namumuhi na sa'yo. Sana wala ditong gano'n. Ano po? Sana hindi tayo papaikot-ikot kasi matapos yung kata kasi pumunta ka ng kanan, may kaaway ka, pumunta ka ng kaliwa, meron din. Dumiretso ka, meron din. So wala nang mangyayari. Ano po? Kaya kung minsan tinatamad ka na mag-church kasi makikita ko na naman yung kaaway ko, kumukulot. O pwede bang mangyari yun? Hallelujah! Na tayo ay naglilingkod sa Panginoon tapos
yung ating mga puso ay punong-puno ng sama ng loob. So ito po yung sinasabi ng Matthew, hallelujah, na kailangan makipag-ayos tayo. Ayusin natin ang sarili natin sa pagpunta ng church upang maging mapayapa ang paglilingkod natin sa Panginoon. Magtataas-taas ka ng kamay tapos bigla kang napalingon sa katabi mo. Bigla kaaway mo pala, bigla kang gumagano, napasimangot ka na naman. Parang ang hirap, ano po? Palakpakan po natin si Lord. Sa 1 John 3:15, ito po yung mabigat-bigat. 1 John 3:15. Mamamatay tao, killer to, mamamatay tao ang napupuan sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ayan. So napakaliwanag po, no? Yung napuput ka sa iyong kapatid, isa ka na palang mamamatay tao. Martyrer, para mas madali yung bigkasin. Di ba po ba? Pagka ikaw ay magagalitin, mamamatay tayo, mas mauna kang mamamatay. Kumain ka ng baboy, tapos high blood ka na, galit ka pa. Aakit yung dugo mo sa puso mo. Kaya maraming inaatake. At alam po natin na mga martyrer ay walang puwang sa kaharian ng Panginoon. Nakasulat po dyan, hindi ko po sinasabi. Kaya kung gusto natin mapunta sa langit, huwag tayong magbait-baitan lang. Kailangan talagang tunay tayong maging mapagmahal sa ating kapwa. Pag ikaw'y nagbait-baitan, madalas ko narinig sa langit-langitan ka lang mapupunta. Peki kasi yung pag-ibig mo, kailangan genuine. Hallelujah! So mga kapatid, dapat kung meron man tayong nararamdaman o pakiramdam na ganito, ngayon pa lamang isuko na natin sa ating Panginoon. Kasi hindi talaga tayo tunay na magiging malaya at hindi natin masasabing mahal natin o iniibig natin ng Diyos kung tayo napupuot sa ating kapwa. Imagine mo, tinignan mo lang ng masama si brother, pinatay mo na pala. So, ganun po. Ito na po yung pinaka-main, ano pa lang pala, introduction pa lang yun. Palakpakan po natin si Lord. So sabi po, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 John 4:7-20. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sobrang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sabi ganun sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine natin kung gaano kadalisay at kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Kahit isa man sa atin dito, hallelujah, hindi natin kayang ibigay yung ating mga anak para pangtubos sa kasalanan ng ating kapatid. Tama po ba? So, ganun po yung kadakilaan ng Diyos sa buhay na atin. Napakapalad po natin mga ama o mga ina na nandito ngayon sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng mga anak upang maranasan natin yung tunay na pagmamahal natin sa ating mga anak. Yun po yung isang agape love na kahit gaano kasama ng iyong anak, kailangan mo siyang mahalin dahil ikaw ang kanyang ama. So ganun po yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Katulad po ng isang alimughang anak sa kanyang ama, nilapastangan niya ang kanyang ama, pero handol pa rin yung pag-iibig ng ama sa kanyang anak.
So ganun po yung kung ano yung nararamdaman natin sa ating anak, yun po yung tunay na pag-ibig na nararamdaman ng Diyos para sa atin, na walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo na meron tayong mga magulang, meron tayong mga anak na siya nagpaparamdam ng tunay na pagmamahal para sa atin upang malaman natin yung tunay at genuine na pagmamahal ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga nang inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig na hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung gano'n kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Di ba po, no? Magbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Sino ang una niya pasasalamatan? Ang Panginoon. Dahil makita niya kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman natin. Hallelujah, gumagamit ang Diyos ng ibang tao para ipadala yung blessing natin. Kaya kapag na-receive ng taong yon, yung blessing na galing sa iyo, siya ay magpapasalamat sa ating Panginoon at napakadakila. At tuluyan siya magpaparangal sa Panginoon dahil, hallelujah, nakita niya kung gaano kumilos ang ating Panginoon. Sa mga taong magpagbigay, hallelujah, napakabuti ng Diyos sa buhay natin sapagkat tayo yung binigyan ng kaparaanan o kakayanan na magpagbigay sa ating kapwa at dahil doon nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi tayo pinagkukulang kahit kailan pa man. So, fair po ang labanan. Kaya kung tayo ay mapagmahal sa ating kapwa, hallelujah, hindi mo may pagkakaitan ng tulong ang mga taong lumalapit sa iyo. At kapag ikaw ay magtulungin, mabait, mapagmahal, makikilala kung sino talaga ang iyong Ama. Makikilala kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran mo dahil sa iyong mabubuting ginagawa o mabuting puso. Amen. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin na pinapatutuhanan at sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil ibinigay niya sa atin yung banal na Espiritu kung bakit nagagawa natin ibigin yung mga taong hindi kaibig-ibig talaga sa atin. Amen. Nagagawa na ba natin yun, mga kapatid? Iniibig na ba natin siya kahit hindi siya kaibig-ibig? Kaya ba natin siyang lapitan, hallelujah, upang iparamdam yung pag-ibig na nagmumula sa ating ng ating Panginoon? Kung wala ang banal na Espiritu, hindi po natin kayang gawin ang mga ganyang bagay na ibigin natin yung ating kapwa. Amen. Kaya kung nananahan sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, katunayan, ang taong iyon ay na kay Kristo. Amen. Pero ang puso mo kung kasintigas ng bato, ano ka kaya anak? Sino kaya ang nananahan sa iyo? Amen. Kung ang puso mo ay sintigas ng bato na hindi lumalapit na sa iyong kapwa mo, humihingi na ng tawad, hindi mo po mapapatawad, paano mo masasabing mahal mo yung Diyos? Sasabihin ng iba, magpantay man ang paa ko, hindi kita papatawarin, hindi ko yan sa matatanda. Pero kung nasa iyo talaga ang banal na Espiritu, magagawa mo talaga na patawarin mo ang iyong kapwa. Amen. Nakita namin na pinapatutuhanan si isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya.
Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit na sa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Amen. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos at ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sinungaling ba tayo? Wala, sumasagot. Andiyan pa ba kayo? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay umiibig sa mga taong hindi umiibig sa atin, para daw tayo naglalagay ng baga sa kanilang mga ulunan. At mapapaisip siya, bakit napakasama-sama ako sa taong ito, pero ang ginaganti niya sa akin ay puro pag-ibig. Amen. Kaya makaka-realize siya. Makaka-realize siya na magbago. At ma-realize siya na mali pa rin ginagawa niya dahil makikita sa taong yun na gumagawa ng pag-ibig sa kanyang kapatid, ay makikita niya yung kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang buhay at doon siya ay magbabago. Amen. Pakainin ka nga ng isang buong kalabaw, ewan ko lang kung hindi mo pang mahalin yung tao mo. Buhay na. Buhay ba, Pastor? Di ba po ba? Hindi, lahat ng pebble, binibigay mo sa kanya kahit na pinagmamasulitan ka, kahit na ginagawa mo, pero makikita mo, hindi mo pa siya sinusukuhan. Hindi mo siya sinusukuhan, pero patuloy mong ginagawa yung pag-ibig na yon. At yun na yung magiging fulfillment talaga ng kanyang ng kanyang mga nararamdaman. So, napakasarap umibig. Hallelujah. Masarap magmahal at masarap ding mahalin, kaya wag po nating ipagkait sa ating mga kapwa. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, ngunit tayo ay napupuot sa ating sarili, tayo ay mga sinungaling. Sino ba sinungaling dito? Taas mo ang kamay. Wala. Sa ibang church daw yun. Joke lang. So tunay po mga kapatid, malinaw, ang umiibig ay mula sa Diyos. Hallelujah. At makikita na ipinamumuhay natin ang pag-ibig dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Meron pa pong isa, malapit na. Huwag po kayong aalis dyan. Sa 1 Corinthians 13, ito po yung madalas nating napapakinggan. 1 Corinthians 13, 1 to 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang maaligaw-ngaw o pompiang na maingay. Amen. Kung ako man ay may kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at ang lahat ng pananampalataya, ano pa man nakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yan po yung sabi ni Ate Jane kanina, no? Faith without action is dead. Kaya kailangan makikita po mga kapatid sa ating mga gawa, hindi lang sa ating mga salita, na maipamuhay natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating paggawa, hindi lamang sa ating pananalita. Tuloy pa po.
At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at iyalay ang aking katawan upang sulugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Sabi dito sa 4, ang pag-ibig ay matyaga. Tandaan po natin salitang matyaga. Hallelujah. Gaano man kapasaway, gaano man kahirap unawain yung ating mga minamahal, kailangan mayroon tayong tiyaga. Gaano man kahirap imbitin o dumalo yung ating mga kaibigan, kailangan meron pa rin tayong tiyaga. Matyaga tayo dahil tayo ay nagmamahal. Mahal natin sila, kaya natin sila pinagtsatsagaan. At magandang loob, hindi mainggitin at hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Amen. Kaya mga kapatid, yung salitang pagtsatsaga, yan po yung nawawala sa atin. Na kahit mismo sa ating pamilya, mahal sa buhay, hallelujah, kung minsan nagiging maliit yung patient natin, maliliit yung natin, kaya hindi rin tayo, mabilis tayong give up. Kaya kung meron tayong matyaga, ibig sabihin tayo ay umiibig. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahan ng magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil na rin ang kakayahan ng magsalita sa iba't ibang mga wika at nilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating sa ganap na maglalaho na ang di ganap, at tapos na doon, hanggang doon na lang po. So kung tayo tunay na kung tunay tayong umiibig, hallelujah, dapat nandiyan talaga yung pagtsatsaga. Nandiyan talaga yung pagsasakripisyo. Nandiyan talaga yung pagtitiis talaga. Kaya sabi sa fruit of the Holy Spirit, ano po yung kauna-unahang fruit of the Holy Spirit? Is love. Pakipos nga po. Amen. Kung ikaw ay nagmamahal, mararanasan mo masiyahan, mag-enjoy. Huli na po ito. Amen. Kung nasa sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos at sinasabi natin na tayo mga tunay na binago, hallelujah, dapat nasa sa atin ang mga katangiang ganito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen. Bakit inuna yung pag-ibig? Sapagkat hindi natin kayang gawin ang lahat ng mga bagay na ito kung wala ang pag-ibig. Kumbaga, ang pag-ibig ang susi na lahat upang tayo ay maging mapayapa. Subalit bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Amen. There is no condemnation kung nasa atin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa ating mga puso. Kung nais mo maging tunay na maging malaya, wala tayong ibang gawin kundi isurrender ang lahat ng ating mga nararamdaman. Magpatawad tayo at humingi tayo ng tawad sa mga taong nakasakit sa atin o nasaktan natin. Dahil ang tunay na umiibig sa kanyang kapwa ay tunay na umiibig sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kung tunay kang umiibig sa Diyos, dapat tunay kang umiibig sa iyong kapwa.
Hallelujah. Mga kapatid, tanggapin natin at lasapin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Wala siyang tinatanging, wala siyang favoritism, wala siyang sinasantabi, bagkus pantay-pantay ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang kadakilaan ng Diyos ay para sa lahat ng kanyang nilalang. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Kaya marapat natin dapat mahalin ang ating Panginoon bilang pag-alala sa kanyang ginawa, bilang sa kanyang kadakilaan, bilang namumuhay tayo bilang isang mga anak ng Diyos. Kailangan maranasan natin ang pag-ibig na nagmumula sa Kanya at hindi puot ng kamunduhang ito. Ang taong umiibig sa kapwa ay dapat din umiibig sa Kanyang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kung gusto mong lumaya, hallelujah, humingi tayo ng kalakasan ng loob sa banal na Espiritu upang tayo ay makapag-surrender ng ating mga nasa saloobin. Kung gusto mong lumaya ngayong gabing ito, sa sama ng iyong kalooban, mag-umpisa po tayo magpatawad sa ating mga kapwa. Tunay ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng ligaya sa ating buhay. Tunay ang pag-ibig ang siyang nagbubuklod para sa atin upang tayo tawagin ng mga anak ng Diyos. Tunay ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng kaginawaan sa ating buhay at nagpapalakas ng kalooban. Hallelujah, na nagiging matibay ng pundasyon sa bawat pamilya na meron tayo dito dahil sa ating mga pag-ibig. Kung meron mo tayong pagkukulang sa ating mga magulang, hallelujah, hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Yakapin natin sila at sabihin natin, mahal kita Papa, mahal kita Mama. Sabihin mo mga anak ko na sa iyong mga magulang na salamat Papa, Mama, dahil sa iyong pag-ibig. Salamat asawa, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos. Hallelujah, na siya ang gumigit na sa bawat pamilya na meron tayo. Mga kapatid, kung hindi man tayo close sa ating asawa, mga pamilya, ngayon pa lang tinatawag ka na ng Diyos upang sila ay patawarin mo sa kanilang mga nagawa sa iyo. Hallelujah, kung ikaw man ay nagtatampo sa iyong mga magulang, simula pa lang ngayon patawarin mo na sila. At ikaw na yung gumawa ng kaparaanan upang muling magbukas. Hallelujah, ang iyong relasyon sa Kanya. Huwag mong hatayin na umabot pa sa bandang huli na ikaw ay nagtutulos na lang ng kandila at umiyak at hindi kanya na marinig. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na hindi na niya nakikita, wala na siyang magawa, pero huli na ang lahat. Kaya mga minamahal, hallelujah, manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon upang ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa ating buhay. Patawarin natin ang ating mga kapwa at ibigay natin itong lahat sa ating Panginoon dahil ang Diyos lamang ang siyang magbibigay ng kalakasan upang tayo ay makapagpatawad. Mahalin natin ang bawat isa. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Mahalin natin yung mga taong hindi kaibig-ibig bilang isang anak ng Panginoong Jesus na tayo ay makakaunawa. Hallelujah, tayo yung gumawa ng way upang tayo ay magkaroon ng mabuting relasyon sa mga taong malalayo para sa atin. Tayo maging kasangkapan ng Diyos upang maiparanas sa kanila ang dakilang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Iwasan na natin ang mga salitang hindi magaganda, ang makakasakit sa kalooban ng ating kapwa, bagos ang pag-ibig ng Diyos ang siya nating iparamdam. Masarap mabuhay sa pag-ibig kaysa mabuhay sa puot. Masarap mabuhay, hallelujah, nakasama mo ang Diyos sa oras at sa araw-araw ng iyong buhay. Masarap mabuhay, hallelujah, sa iyong tahanan kung ang Diyos ang iyong kasama. Masarap mabuhay kung ang Diyos ang siyang simula
hallelujah, ng ating paggising sa umaga. Masarap mabuhay kung ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, ang siyang naninirahan sa ating mga puso't isipan upang hindi natin magawa ang gawa ng kalaban. O Panginoon kong Diyos, ibuhay mo ang bawat puso namin na puno ng galit, puno ng kapaitan, puno ng kapanibughuan, puno Panginoon ng bigat. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hallelujah, kapatid. Kung gusto mo ng kapayapaan, kung gusto mo ng kaginawahan, kung gusto mo ng maging malaya, lumapit tayo sa Diyos at wag tayong mag-atubili. Hanapin natin ang Diyos habang siya'y malapit pa. Talikuran natin ang lahat ng ating matutubing gawa. Bakos lumapit tayo upang hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung nararamdaman mong walang nagmamahal sa iyo, kung nararamdaman mong inabando ka ng pamilya mo, ngunit ang Diyos, ang pangako niya hindi magmamaliw, hindi magbabago kailanman, na hindi kita iiwan, na hindi kita pababayaan. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sumaating. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.